So, medyo, masaya. Stress na masaya kasi patapos na yung school year, di ba? So, school year na namin na-accomplish. Kamusta naman po yung teaching nyo? Alam mo yung mga finance na po? Siyempre, pagod. Kasi marami na mga tsatsika, marami na ginagawa ng mga final requirements, at the same time, mga tama, mga students, di ba? So, kailangan mo silang hanapin sa isa para i-remain sila sa mga requirements na hindi nila. Ano po, ito yung first question natin. What inspired you in first group teaching as a profession? So, the major reason bakit ako natuturo. So, siguro yung childhood dream ko. Kasi childhood dream ko talaga yung maging isang teacher. So, bata pa lang ako, kapag nagdala naman yung teacher-teachera, ako yung lang nag-initiate ko, ako yung nagpupusa ng mag-teacher-teacher. And then also, my biggest inspiration here is my father, kasi papa ko yung high school teacher. So, isang reason yun. So, nag-college ako, actually, binala ko ng teacher, pero ang dream kasi sa akin ng tatay ko ng engineering. Pero syempre, nilakas ko siya. Pero syempre, sabi nga, di ba, kung ano yung passion mo, ano yung calling sa'yo ni Lord, yun yung magbubukas sa yung opportunity. And also, gusto ko rin syempre na mabahagi yung kaalaman ko sa mga students, kaya nagturo ako. Number 2, what do you think are the most important qualities of a professional teacher? So, what do I think is the most important qualities of a professional teacher? Siguro yung pagiging tatlo siguro. Passionate, empathetic, saka yung pagiging, tawag sa tawag dyan, pagiging, inspirasyon dun sa mga students mo, motivators, tapos, passionate. So, dapat yung teacher, hindi niya nakikita yung trabaho as trabaho. Ginagawa niya yung pagtuturo kasi gusto niya, passion niya. Kasi mga naman factor ito, pag passion yung ginagawa mo, may bibigay mo yung best dun sa mga tinuturuan mo. Next, empathetic. Siyempre, yung teacher, hindi naman yan dapat teacher. Dapat alam mo rin yung pangangailangan kung paano mo matutulungan yung students mo. So, dati naman ako, pag nagtuturo ako ng student kita, so, ayoko may nabibigay, ayoko may na-left out, gusto ko sama-sama natututo. Kaya then, yung sabi mga motivator. So, syempre, may mga students tayo na hindi pa rin parehas ng facing ng pagkatuto. Yung meron yung fast learner, meron yung medyo kailangan ng pasensya para maintindihan nila daw, maintindihan nila yun kung tama yung strategy na ginagamit mo. And then, syempre, yung isa dun sa pagiging, yung pagiging motivator ka, yung mga subject kasi na tinuturo ko, mostly related sa math. So, yung subject na math ay hindi siya ganun ka-dali at yung dating perception ng mga tao, ng mga students pagdating dun sa math. So, siguro isa pa dapat na quality ng isang professional teacher is yung motivator ka. Kailangan, pag nagtuturo ka, hindi lang doon nakafocus sa mahusay. Dapat sa lahat. Yung may mga needs, kailangan mabigyan mo ma-encourage mo sila na okay lang yan. Pero, kailangan gawin yung best mo para matutunan mo. Tapos, ko ba yun? How has your view of teaching changed since you started? How has your view of teaching changed since you started? Yung views ko sa pagiging teacher, paano bago? Tama ba? Tawag din, di ba? Ano ba ganun sa teacher? View of teaching. Ano po na iba? Nabago yung perspective ko. Sa mga magtuturo ganun. Since nung nagsimula ko kayo, pareho po na natin magtuturo. Yan. Siguro dati pag sinabi kasi teacher para sa akin ang unang perception ko kapag naging teacher ka, nagturo, knowledge transfer. Kumbaga, pinapasa ko lang yung knowledge mo. Pero dun sa may nagbago yung perspective ko, na hindi lang knowledge kasi yung napapasa mo napapasa mo rin minsan yung naging inspiration ka na mismo. Dun sa student mo, hindi lang dapat ang nakuha sa yung estudyante mo yung aral. Dapat natututo rin sila nung mabuild yung
self-esteem nila, magkaroon sila ng self-confidence. So yun, siguro yun yung nabago sa perspective ko. Kung dati, yung perception ko, yung teacher ay nagtuturo lang, dapat yung teacher nakakaroon din. Last question po, what advice can you give to future teachers like us who are still preparing for the profession? So we are one good advice sa mga kagaya nyo na magiging future teacher. Okay, siguro yung one good advice is, marami sa akin, pero siguro yung pinakamahina. Siguro mas maganda sa pagtuturo kasi may mga teachers, di ba na yung mga estudyante, tapos silang lumapit sa teacher na ang tingin nila sa teacher, teacher lang, parang pag nagtuturo lang. Pero gusto ko kasi yung maging advice sa inyo, kapag teacher ka, sa natutunan ko, kailangan bridge ka ng mga connection ka. Bridge ka ng ikaw sa kanong estudyante mo. Hindi ka lang as teacher. Dapat may trust ka sa'yo, pwede ka nilang sir, kaibigan, pwede ka nilang maging second parent, kapatid. Aside from dun sa pwede sila makapulot sa'yo ng knowledge na dun sa mismong subject na tinuturuan ko, para mas maganda rin, nabigyan mo sila ng aral na magagamit nila sa totoong buhay. Thank you so much po, Sir Peter. Okay na? Sige, so thank you din. So, for trusting me na ako interview din sa subject na yan. So, malaking bagay din sa akin. Okay. See you. Thank you din, Mr. Smith.